magandang gabi po sa ating lahat. Ang tahimik ng audience ko. So, ayun, good evening sa ating lahat. No, lahat naman kayo nakakakilala sa akin, pero magpapakilala pa rin ako. Sa mga, ayun nga, ako po si Luciel, yes, may po, from YT or Young po. Asawa ni Kuya Sherwin. And, so, ang tawag sa akin, sa kids, ay Nanay Luciel. And, pero pwede sa inyo, pwede nyo akong tawagin Ate Luciel. Ate. So, ayun nga, maybe yung iba sa inyo, nagtataka bakit ako yung nandito sa harap. Kung nakita nyo yung schedule, kung sinend sa inyo, hindi ako dapat yun. Inagaw ko lang yung slot ni Kuya Sherwin. Kasi parang, sabi ko nga sa kanya, I want to put an end to my misery. Friday pa, parang ano ba, Lord? Pero, ayun nga, well, ML lang yun, no? And, Friday nga sana yung schedule ko, pero wala kayong magagawa, nandito na ako. And, ayun nga, to be honest, medyo hesitant ako na nandito sa harap. Na pumunta dito sa harap. Kasi, ayun nga, matagal-tagal na yung huli kong pagbibigay ng guidelines sa ano. At saka, hindi na ako sanay na hindi kids yung nasa harap ko. Kasi laging every Saturday, mga bata yung nasa harap ko. And, ayun nga, hindi sanay si ate yung magbibigay ng guidelines. So, ayun, pero dahil nga malakas si Lord, malakas din ang ulan. Malakas si Lord at malakas kayo. No, nag-guest ako sa invitation to give ng guidance sa inyo. And, so ngayon, punta tayo sa gospel. Actually, nag-focus na ako sa gospel. Yung binasa kanina ni Kuya Sherwin, yung mula sa maraming followers ni Jesus, nabanggit, actually, wait lang, punta muna tayo sa last Sunday gospel, na merong 72 na disciples na sinend ni Jesus. And yung 72 na yun, alam nyo ba, ilang araw pa lang. Marami sa kanila ay nabawas at umalis. Dahil sa hindi nila naintindihan or naintindihan yung teaching ni Jesus. Imagine, marami sa kanila ang umalis. At 12 na lang sa kanila ang natira. Dahil nga, ayun, siguro, nahirapan silang, ano pinagsasabi ni Jesus? Nagpa-follow ako pero hindi ko naiintindihan. Ganun. And itong mga natira, sila yung mga tinawag ni Jesus na apostoles. No? Sinabi kanina sa gospel, yung mga pangalan nila. No? Dalawang Simon, no? Si Simon Peter and si Simon the Cananaean. Dalawang James. No? Para mabilis natin maalala. Dalawang James. James, son of Zebedee, and son of Alphaeus. Tas dalawang Judas. Judas Thaddeus and Judas Iscariot. And yung anim, no, parang mabilis nating maalala yung anim. Actually, parang mabilis ko maalala yung anim. Sabihin lang natin yung just always pray before taking meals. Ulitin nyo nga. So, yung mga initials nun, yun yung mga initials ng mga natitira pang apostoles ni Jesus. So, sa just is si John, always is si Andrew, pray is si Philip, before is si Bartholomew, taking is si Thomas, and meals is si Matthew. So, ay ba? May pa-initials tayo today. So, from being disciples, na-promote sila into an apostle. Pero ano nga ba yung pagkakaiba ng disciple at ng apostle? Sino nakakaalam ng pagkakaiba ng apostle at disciple? So, yung disciple refers to a follower who listens to the teaching of Jesus, who follows and learns from Jesus, or a student in short. Yung mga disipulo ay sumusunod kay Jesus at natututo kay Jesus, mga estudyante ni Jesus. While, ang
Ang apostoles naman, disciple din sila. Pero sila yung chosen and sent to do a specific mission, to do a mission. And yung term na apostle ay galing sa Greek word na apostolos, meaning one who is sent. Or in Tagalog, in Filipino, isinugo. Naksang lalo, isinugo. And have you wondered kung bakit 12 lang ang apostle si Jesus? Naisip nyo ba, bakit ba 12 sila? Pwede bang 100 na lang? Diba the more the merrier? Pwede bang marami na lang yung apostle ni Jesus para marami yung makaalam ng Word of God? Marami yung makakaabot ng Word of God? Bakit kaya 12 lang? Any guess? 12 tribes. Ayun, sabi nga ni Kuya Gabs, yung 12 tribes. Alam niyo yung 12 tribes of Israel? 12 tribes of Israel. Actually, sinunod yun ni Jesus sa Old Testament, which is the 12 tribes of Israel. Yung bayan ng Israel ay binubuo ng 12 na anak ni Jacob mula sa lipi or dahig ni Abraham. So, imagine 12 sila na angkan or na anak ni Jacob, tapos nanganak, dumami ng dumami. Sila yung bumubuo ng Israel. And kaya 12 kasi, in Jewish history nga, nire-represent nga yung 12 tribes. And number 12 is significant, mahalaga. It represents a complete and unified nation. Kasi imagine nga yung 12 tribes, yun na yun, sila na yung bumubuo ng Israel. So it's a unified nation. And it represents completeness and divine order. By selecting 12 apostles, Jesus is establishing a new covenant, a new Israel. Sa New Testament. Yung 12 na yun, sila yung kumbaga core group. Kayo naman ang leader, di ba? Kayo ang bubuo. And so, from 72 na naging disciple, sa Matthew chapter 10, verses 1 to 7, Jesus commissioned His 12 disciples to become His apostles, giving them the authority to heal and cast out demons, and instructing them to preach the message that the kingdom of heaven is near. These 12 apostles were yung mga ones na nagstay, were given a bigger mission. Ayun nga, sabi ko nga, sila na yung core, sila na yung mag-lead. Ayun yung parang mark this passage or this gospel marks the significant step in Jesus's ministry. He empowers His followers to carry His work. Kayo naman, hindi na lang kayo mga estudyante ko. Hindi na lang kayo taga-sunod ko. Kayo naman yung mag-carry ng ministry. Kayo naman yung mag-heal ng mga may sakit. Kayo naman yung magka-cast out ng demon. He gives that authority to the 12 apostles. And nagustuhan ko yung version ng gospel ni Luke, yung saying din ng pagtawag ni Jesus sa mga apostles. And I love the gesture na bago niya pinili itong 12 na to, is pinagdasal niya. Nagdasal muna siya. Mahaba-habang dasal muna. Sino ba to? Ito may mga ganyan. But it means na yung pag-commission ni Jesus doon sa 12 is a fruit of His prayer. And the apostles are just ordinary men. Hindi sila extraordinary na matataas na tao or something. May mga fishermen, yung sa apostle ni Jesus, mayroong mga fishermen, may tax collector. They were just ordinary people. But they are called in an extraordinary purpose. Imagine, a fisherman na i-authorize mo, pagalingin mo ang may sakit. Imagine that, grabe yung change career. Grabe yung pag-change career nila.
because they follow Jesus. And grabe no, i-instruct mo sila na, i-authorize mo sila mag-cast out ng demons, mag-proclaim ng gospel. Parang for a fisherman, ito sila Simon Peter, hindi naman ganun kataas yung pinag-aralan nila. Pero they were entrusted with the mission. And tinawag, pinili at sinugo sila. No? Not because they are flawless or perfect. No? Kung iisa-isahin natin yung mga kapalpakan na ginawa nila or nagawa nila, no, baka bukas pa tayo matapos. He calls and sends them out, not because they were qualified. Hindi dahil, no, galing-galing mo kaya ikaw na dyan. No? And, ayun nga, their call is a direct result of Jesus' prayer. As they follow with Jesus Christ, their center, they were empowered with the ability to heal and to battle evils. No? God did not see them na yung mga, or hindi nakita ni Jesus yung mga limitations nila. But nakita nila, sa pag-follow nila kay Jesus, nakita ni Jesus yung unlimited potential. Yung potential na meron sila. Na, no, minsan nga, di ba, sabi natin, hindi naman kailangan na ang galing-galing mo para sumunod ka kay Jesus. Kasi yung willingness mo lang, yung yes mo lang, is siya na yung mag-multiply nun. Siya na yung gagawa ng paraan para magawa mo yung isang mission na ini-entrust niya sa'yo. And the call of the 12 is our call too. Hindi lang para sa kanila. Hindi lang nag-e-end or natatapos sa kanila. Yung pagtawag ni Jesus. Para rin yun sa atin. No? Mga nakakarinig at mga nakakarinig sa salita ng Diyos. No? We are also given the responsibility to be an active witness of the gospel, no? In our daily lives. Hindi naman kailangan na bonggahan natin pag-follow kay Jesus. Yung everyday life natin, yung pag-follow natin, paano ba natin pina-follow si Jesus in our daily life. And alam nyo ba, no, grabe yung pasasalamat ko sa Diyos dahil nakilala at na-encounter ko si Jesus during my youth. So, kaidaran ko kayo nung na-meet ko yung community. No? Bago pa yun, nag-serve na ako sa choir sa De La Estrada. And actually, habang nag-serve ako, hindi ko alam kung ano yung ginagawa ko. Basta okay na sa akin, kumakanta ako sa choir, ganyan. And para sa akin, kumakanta lang ako para mapuno ko yung hours sa scholarship ko sa LNK. And dahil dun sa mga kaibigan ko, syempre, tropa-tropa na, choir na lang tayo, ganyan. So, medyo ganun yung storya ng pagkakasali ko sa choir ng Dela. And, ayun nga, wala talaga sa akin yung meaning ng makita yung pangangailangan ng iba, yung mission, yung ganyan. Hindi ko talaga naiintindihan kung paano ko tatawagin sa isang mission. So, okay na sa akin yung nagsiserve ako. Alam ko nagsiserve ako, pero hindi ko alam yung reason kung kanino ako nagsiserve at kung bakit ako nagsiserve. But as time goes by, as I follow Jesus, the more na-unveil yung call niya para sa akin. When I was in my youth, nung nakilala ko na yung Verbum Day, yung mission ko is, parang ang first mission ko is with the kids also. Sa GD. Actually, kung malalaman nyo lang, naabutan kong bata pa si Kuya Gabs. Bata pa rin naman. No? Pero naabutan ko siya ng bata at maliit pa. The Pretty. So, ayun. Isa ako sa mga naging ate ng kids and ng youth. So, partners kami ni Jello. Siya yung head ng Manila at ako yung head ng Pansol. And, so imagine, very active si ate mo. So, ayun. Then, nakala ko, okay na yun. Yun na yung tawag ni Lord sa akin. Yung call niya is, okay na yun, nag-serve ka naman sa mga kids, ganyan. Nag-serve ka sa akin. And, nung nagkaroon ako ng partner in life, so
ayun, nalipat ako ng community sa Manila. And, nagkaroon ako ng panibagong call. Yun yung to proclaim the gospel with our deaf brothers and sisters. Deaf brothers and sisters. Yung mga... nagkaroon ako, actually, no, noon pa, dito pa lang sa Pansol, kami nila Ate Lenyo, nagkaroon na kami ng chance na mag-aral ng basic sign. Nagkaroon na kami ng encounter sa mga deaf. And, ayun, kaklase namin sila Father Vic, sila Father Iwaw sa basic sign. Ayun, sila Elaine. And, yung opportunity to serve the deaf opens nung nasa Pandakan kami. Kasi merong community sa Paco, Manila, na merong silang community ng mga deaf. Every Sunday, nagtitipon sila, ganyan. And nagsisimba sila, ganyan. So, yung community, actually, ang ginagawa namin doon ni Kuya Sherwin, parang, ang naging mission namin is to give recollection sa mga deaf. Naging, once every 2 months ata yun, sa pagkakaalala ko. And, ayun. And the community even supported me sa pag-aaral ko ng sign language. So, natapos ko yung 2 years na pag-aaral ng sign. And, ayun, kaming mag-asawa ni Kuya Sher, kami yung naging partners to proclaim the gospel sa mga deaf. It was a great experience and privilege knowing that God sends us to them. And kasi I do believe na yung mga kapatid nating deaf, they deserve to experience and to know God's love. And ayun yung pinangahawakan ko in serving. Then, Ali came. Pandemic and Ali came. No? Bumalik kami dito sa Pansol para malapit sa family or sa family ko. And habang lumalaki si Ali, akala ko na-stuck yung mission ko sa pagiging nanay at asawa. Kasi it takes a lot of of your strength. No? Magpalaki ng 2 anak. Diyos. So, ayun nga. Akala ko, yun na yung mission ko. No? Ito na yung mission ko, Lord. No? Sa family na lang ako. And, ayun nga. Pero, nung nagsa-start ulit kaming mag-active sa community, parang God sends us out again. And this time, bumalik ako dun sa unang-una kong mission, which is dun sa mga kids. And ngayon, isa ako sa head ng kids. Kasi, bakit isa? Kasi yung pangalawa is nandoon. Si Kuya Sure. So, 2 kami ngayon ang head ng kids. So, as I follow Jesus, ngayon ko nakikita na hindi lang pala kapag follower ako, or hindi lang pala ako follower, but I also called and sent out in many parts of my following. Kasi parang si Lord na nag-a-adjust. Si Lord yung nag-a-adjust na kung nasaan ako ngayon, nasaan akong state ng buhay ko. And hindi ito dahil sa magaling ako or dahil mas mahal ako ng Diyos. Naniniwala ako na siguro it's God's grace na mas parang way niya, mas mapalapit pa ako sa Kanya. And mas ilapit din yung ibang mga tao sa paligid ko sa Kanya. But sometimes, ito na yung sometimes, we may feel yung lackness na, Lord, paano ko magagawa yung task? Parang ang hirap naman ang mission, ganyan. So, sometimes ba nararamdaman nyo na ang hirap? Or sometimes ba nararamdaman nyo, or nagda-doubt kayo sa mission na binigay sa inyo ng Diyos? Na, totoo ba itong binigay sa akin? Parang ako, Lord. Yung ganun. Actually, isa din ako sa marami. Isa rin ako doon. No? Maraming pagkakataon sa buhay ko na I bring myself to pray. No? Talking to God. Saying, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ako magaling. Minsan, nung nakikipag
nag-barter ako kay Lord. Or minsan nagpa-PowerPoint ako. Lord, mas magaling naman siya. Bakit siya, hindi na siya na lang daw ah? Bakit ako? Bakit? Pwede naman siya. Mas magaling siya. Mas magaling siyang magsalita. Mas ganyan, Lord. Pero yun nga, yung doubting my ability, lagi akong nagda-doubt sa ability ko to serve. And yun yung mga bagay na naghihinder sa akin to respond the call to serve. But God in my prayer assures me that He will be there. No? Even if I am tired, even if you are tired, even if I am scared or you are scared, even if we are not perfect. Actually, yung favorite Bible verse ko, favorite of all favorite, is yung Matthew chapter 28, verse 20. I am with you always till the end of time. And para sa akin yun yung assurance ni Jesus na kahit na you feel na nagda-doubt ka sa sarili mo, nandiyan si Jesus in all your seasons, no, rainy season man yan or summer man yan or spring. And maybe, no, kayo ba, ano-ano yung mga bagay na naghihinder sa inyo to respond willingly to the call of Jesus to serve and proclaim? Ano-ano ba yung mga naghihinder, nagiging balakid sa inyo para i-follow or mag-respond kay Jesus willingly? No? Maybe some of you, no, ayokong i-share si Jesus kasi ayaw ng topic ng mga friends ko. Hindi ako magiging belong. Maybe ganun. Or baka mag-kick out ako sa tropa. Baka may ganung fear. Or ayokong i-share yung word of God. Kasi hindi naman yung trending, hindi naman yung viral tulad ng PBB at Batang Quiapo. So, ayun, what are your reasons? Tonight, in our silence, we pondered, ano-ano ba yung mga reasons ko kung bakit nahihirapan ako mag-respond sa call ni Jesus. And when He calls us, all He need is our willingness, as sabi ko nga kanina, and our yes. Kasi siya na yung gagawa ng paraan sa ibang mga bagay na lacking tayo. He will equip us, give us what we need to do in the mission. No? Today's gospel encourages us, believers, to trust in Jesus' power and presence. Yung presence ni Jesus, tuwing nasa mission tayo or araw-araw ng ating buhay. God does not leave us alone. No? In recognizing how we are being called to serve. Hindi niya tayo iiwan. But also, give us one another. So, sa atin na nandito, no, God gives us this community, Verbunde, to help us be equipped in the mission that is entrusted to us. Hindi na uubos yung generosity ni Lord. Imagine, yung prayer time nyo is, nung time namin, hindi kami araw-araw yung nagkakaroon ng chance to pray nung magkakasama as community. Parang once a week, ganyan. And hindi rin lagi yung event ng mga youth, ganyan. So, parang grabe yung opportunity para sa inyo to be equipped to serve. And, ayun nga, if we offer ourselves to Him, no, He will expand and multiply in ways that we can never imagine. Hindi ko alam, Lord, na kaya ko pala. Pero dahil sa'yo, no, na kaya mo. Our gospel today serves as a call to action. Para sa atin na mga naniniwala sa Diyos, it reminds us na we too are empowered to be God's mission partner in giving love and healing in the world. No? Sa SMDS ko, or sa Dela ko, unang narinig yung mission partners, no? Where you can partake in the mission of God. As a server, you can give your time, talent, and treasure. So, dun ko yung unang narinig. And the call to be a mission partner of Christ challenges us
no, to step out, to go out on our comfort zone. No, hindi ko kaya yan, Lord, hanggang dito lang ako. But yung call ni Jesus or yung pag-respond natin is challenge sa atin to go out on our comfort zone and trusting God's power. Paniniwala natin sa kapangyarihan ng Diyos. No? We are encouraged to see the needs of others. No? If you're doing the mission, nakikita mo or nagkakaroon ka ng chance na makita at matulungan yung iba. No? Na hindi lang pala ako ang kailangan ng may tulong. Hindi lang pala ako yung kailangan ng salita ng Diyos. And this gospel emphasizes the kingdom of heaven is not far, hindi malayo, hindi pa sa future yan. But today, present in our reality. Ano yung reality nyo? Nakikita ba sa reality nyo, sa mga ginagawa nyo, sa mga sinasabi nyo, yung heaven or yung kingdom ng Diyos or yung salita ng Diyos? So, to help us tonight in our prayer, no, we can answer these questions. Saan ako isinusugo? Number 1, saan ako isinusugo ni Jesus? Number 2, ano-ano yung mga balakid na ano-ano yung mga nag-hold back sa akin para sagutin ang tawag ng Diyos sa aking buhay? And number 3, how am I proclaiming the gospel in my everyday life?